May mga kwento na hindi lang basta nakakatakot, kundi may halong lungkot, misteryo, at isang katotohanang mahirap paniwalaan. Ito ang isa sa kanila. Sa bawat pagputok ng araw, tapat siyang nagtitinda ng gulay sa palengke, pero pagsapit ng dilim, siya ang kinatatakutang anino sa kakahuyan. Isa siyang inatindera sa umaga, mananabas ng aswang sa gabi. Tahimik ang baryo ng San Rafael, isang liblib na lugar sa paanan ng bundok, malayo sa syudad, pero malapit sa hiwaga. Doon nakatira si Aling Minda, isang simpleng tindera ng gulay at prutas sa palengke. Sa unang tingin, karaniwan lang siya, lampas 50 na ang edad, may kulubot na sa noo, lagit-laging nakapulupot ang basang tuwalya sa leeg, at may hawak na lumang bayong. Pero sa likod ng kanyang mapagkumbabang anyo, may dala siyang lihim na kahit ang pinakamalapit sa kanya hindi alam. Simulat sa pool, iniiwasan na si Aling Minda ng maraming tao. Matandang dalaga, walang asawa, walang anak, at laging mag-isa sa bahay sa dulo ng kalsadang maputik. Sabi ng iba, may sayad. Sabi ng ilan, may sumpa. Pero walang may lakas ng loob para magtanong ng harapan. Sa palengke, tahimik siyang naglalatag ng paninda, halos hindi umiimik maliban na lang kapag lumalapit si Mila, ang tanging kaibigan niyang nagtitinda rin ng kakanin sa tabi niya. Minda, luto ako ng puto mamaya. Tara sa bahay, kain tayo, minsang alok ni Mila habang nagpapaypay sa ilalim ng trapal. Ngumiti lang si Aling Minda, tipid at may lungkot sa mata, bago tumango. Salamat, Mila, ikaw lang talaga ang may bait sa akin. Kung tutuusin, si Mila lang ang dahilan kung bakit hindi tuluyang nasisiraan ng loob si Minda. Magkaibigan na sila mula pagkabata. Si Mila ang saksi sa lahat ng pinagdaanan niya, mula nang mawala ang kanyang pamilya sa sunog, hanggang sa panahong halos mabaliw siya sa lungkot. Walang anak, walang kapatid, walang kahit sinong natirang kadugo. Si Mila rin ang unang nakaamoy ng kakaiba. Isang gabi, habang naglalakad si Mila pauwi mula sa inuman ng fiesta, nadaanan niya ang bahay ni Minda. Madilim na, 12:00 na siguro, pero may ilaw pa sa loob. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niyang may dugo ang tabak sa mesa, at si Minda, nakaupo sa harap nito, nanginginig ang kamay, may bahid ng dugo sa laylayan ng duster. Kinabukasan, hindi niya nabanggit ito. Takot. Pagkalito. Baka naman nasugatan lang. Baka naman baboy lang ang kinatay. Pero simula noon, hindi na siya mapakali. Lalo pa nang sunod-sunod ang pagkawala ng mga baka at baboy sa mga kabahayan malapit sa bundok. Sabi ng mga matatanda, may aswang na raw uli sa lugar. At si Minda mas lalong lumayo sa mga tao. Pero hindi na bago kay Minda ang mga bulong-bulungan. Mula nang mawala ang kanyang ina, 15 taon na ang nakalilipas, naging madalas ang kanyang pagkakabukod. Dahil ang totoo, simula ng gabi ng sunog, simula nang siya'y muntik mamatay. May dumapo sa kanya. Hindi niya alam kung anino ba ito ng demonyo o biyaya ng langit. Pero simula noon, naririnig na niya ang bulong ng mga nilalang na hindi nakikita. Naamoy niya ang mga nilalang na may balat ng tao pero hindi tao. At kapag sumasapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, napipilitan siyang hawakan ang matandang tabak ng kanyang ina, isang sandatang may nakaukit na mga lumang simbolo, at lumabas. Minsan, wala siyang choice. Hindi niya ginusto ito. Hindi ko ito pinili pero ako na lang ang natira, bulong niya minsang pinunasan ang tabak, habang lumuluha. Marami na siyang nasaksihang karumal-dumal sa loob ng kakahuyan. Mga aswang na nagpapanggap na buntis.
Mga tikbalang na umiiyak habang kumakain ng buto. Mga sigbi na nagpapanggap na aso sa araw, pero naninira ng kaluluwa sa gabi. At sa bawat gabi ng giyera sa dilim, siya lang ang humaharap. Hindi bilang bayani, kundi bilang tagapagmana ng sumpa. Pero sa araw, kailangan niyang ngumiti. Magtinda. Magpakabuhay na parang walang kakaiba. Para sa ibang tao, isa lang siyang matandang tindera na tahimik at may sariling mundo. Hanggang isang araw, may batang babae na dumating sa palengke. Mga 7 taon gulang, magulo ang buhok, marumi ang paa, at may mata na parang kilala siya. Nanay Minda, tanong ng bata, mahinang-mahina. Halos mapabitaw si Minda sa kanyang panindang talong. Hindi siya kumibo. Pinagmasdan niya ang bata. May tila pamilyar sa anyo nito, at sa amoy ng dugo nito sa hangin. Hindi dugo ng tao. Mila, bulong ni Minda kinagabihan, habang hawak-hawak ang lumang larawan ng kanyang kapatid. Imposible patay na kayong lahat, hindi ba? Ngunit ang bata ay may nunal sa kaliwang pisngi. Parehong-pareho sa batang pamangkin niyang si Elsa. At nang tanungin niya ang bata kung saan ito galing, isa lang ang sinagot nito, galing ako sa bundok. Sa kuweba. Sabi nila ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Mula noon, hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Sa gabi ring iyon, nakita ni Mila si Minda na muling lumabas, may dalang tabak, at may kasamang bata sa kanyang likod. Papunta sila sa gubat. Pero ang nakakakilabot habang palayo ang dalawa, biglang nagdilim ang paligid, kahit wala pang 7:00. Tumahimik ang buong baryo. Walang aso. Walang kuliglig. Parang lahat ng nilalang natakot. Sa unang pagkakataon, kahit si Mila, na kilalang matapang at walang takot sa kwento-kwento, ay hindi na naglakas loob sundan ang kaibigan. At doon nagsimula ang mga gabing mas lalong hindi mapanatag ang mga tao sa San Rafael. May sumusulpot na mga kalmot sa bubong. May naglalahong sanggol. May aninong hindi nakikita sa salamin pero nararamdaman sa likod. At sa gitna ng lahat ng ito isang matandang tindera na hindi na bumalik sa palengke. At ang batang kasama niya. Nagsimulang magsalita sa panaginip ng mga tao. Nagbabalik sila pero hindi ako isa sa kanila. At kung sino man ang totoong ina ng bata ay hindi tao. Chat said, hindi na bumalik si Aling Minda sa palengke pagkaraan ng gabing iyon. Sa baryo ng San Rafael, mabilis kumalat ang bulong-bulungan. Sumama na sa mga engkanto. Kinain na raw ng sariling demonyo. O baka yun ang tunay niyang anyo, hindi tao. Pero ang totoo, nagtatago lang siya. Hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa hiya. Kundi dahil sa isang lihim na buong buhay niyang tinakasan, ngunit ngayoy pilit na bumabalik. Sa lumang bahay sa dulo ng kalsada, nakaupo si Minda sa harap ng altarsito ng kanyang ina, isang simpleng kahon ng mga alaala. Isang punit na litratong itim at puti. Isang kahoy na panalangin. Isang basag na mutya na tila nawalan na ng ningning. Isa ito sa mga bagay na iniwan sa kanya ng yumaong nanay niyang si Pilar, isang albularyong minsang kinatatakutan, minsang pinupuntahan ng mga tao tuwing may karamdaman na hindi kaya ng ospital. Akala ko natapos na to, bulong ni Minda habang hawak ang mutya. Gawa ito sa tila makalumang perlas, may liwanag na bahagyang umaalon sa loob. Dati, gamit ito ng kanyang ina tuwing may laban sa engkanto o nilalang na hindi pwedeng lapitan. Ngunit simula nang pumanaw si Pilar, hindi na ito muling nagningning.
Ang batang si Elsa, sa kabilang sulok ng silid, ay tahimik lamang. Nakatitig sa apoy ng dasera. Wala siyang imik, pero may lungkot sa mga mata na hindi bagay sa batang edad. Minda, marahang sambit ng tinig mula sa dilim ng kusina. Napalingon siya. Walang tao. Pero alam niyang may dumating. Matagal kitang hinintay, sabi ng boses. Panahon na. Sa harap niya, biglang nagpakita ang isang matandang lalaki, mahaba ang balbas, puti ang mata, tila walang balintataw. Suot niya ilumang damit ng albularyo, may mga palawit ng dahon, at balisong na may ukit ng sinaunang baybayin. Anong? Usisa ni Minda, agad tinakpan ng bata. Sino ka? Si Mang Ibo. Kaibigan ng nanay mo. Hindi mo ako kilala, pero isa ako sa mga tagapangalaga ng mutya. Lumapit ito sa kanya, marahang pinisil ang bato sa kanyang palad. Sa isang iglap, kumislap ito, liwanag na tila galing sa ilalim ng dagat, bughaw na may puting alon. Hindi pa tapos ang sumpa ng inyong lahi. At ang bata hindi lang siya anak ng tao. Napatayo si Minda. Ano bang sinasabi mo? Si Elsa ay bunga ng kasunduan ng dugo, isinilang sa pagitan ng tao at ng isang nilalang sa ilalim ng lupa. Kaya siya may lakas. Kaya siya tinatawag ng kadiliman. Tahimik si Elsa, pero tila naintindihan ang lahat. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hindi ko ito hiningi, bulong ni Minda. Wala akong balak bumalik sa gulo ng nanay ko. Gusto ko lang manahimik. Pero ang katahimikan ay hindi para sa mga taong pinili ng liwanag. May sinukbit si Mang Ibo sa kanyang balikat, isang lumang balabal na may borda ng gintong sinulid. Kung hindi ikaw, sino pa? Ikaw lang ang natirang may dugo ni Pilar. At ang mutyang ito tumugon na sayo. Naghalo ang galit at takot sa dibdib ni Minda. Buong buhay niya, pilit niyang nilimot ang madidilim na gabi ng pagkabata, tuwing nagtatago sila sa ilalim ng bahay, habang sinisigaw ng kanyang ina ang mga lumang orasyon. Naalala niya ang gabi ng sunog, ang apoy na hindi ordinaryo, at ang mga matang pula na nakasilip sa bintana bago sila tumakbo. Lahat iyon, pilit niyang nilibing sa alaala. Pero ngayong narito si Elsa at si Mang Ibo, hindi na siya makatakbo. Bakit ngayon? Tanong niya. Sapagkat bumalik na ang hukluban, sagot ni Mang Ibo. Isang matandang aswang na isinumpa ng iyong ina noon pa. Akala ng lahat napuksa na. Pero sa bawat 3 henerasyon, muling nabubuhay sa bagong katawan. Anong gusto niya kay Elsa? Gamitin ang kanyang dugo upang muling manumbalik sa tunay na anyo at ipanganak sa bagong mundo ng kadiliman. At kung hindi mo siya mapigilan, ikaw ang susunod na sasalinan. Saglit na katahimikan. Si Minda nakatitig lang sa bata. Sa kabila ng takot, may isang bagay sa puso niya ang unti-unting lumalambot. Pwede pa bang tumanggi? Pwede. Pero may kapalit. Buhay ng bata. At ng buong baryo. Napayuko si Minda. Hindi pa ako handa. Hinding-hindi magiging sapat ang paghahanda kung ang puso mo'y sarado, tugon ni Mang Ibo. Bago siya tuluyang maglaho sa usok, iniabot niya ang isa pang bagay, isang lumang kabibe, kulay abuhin, tila walang halaga. Ngunit nang mahawakan ni Minda, may tila umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Isang tinig. Isang awit. At isang alaala ng kanyang ina, habang hinihila siya sa gabi, sa dilim may liwanag, anak. Sa dulo ng takot ako'y naroon pa rin.
Hindi siya sigurado kung anong kapangyarihan ang nasa kabibe, pero alam niyang hindi iyon basta alay. Isa yung paalala. Isa yung paanyaya. Pagsapit ng umaga, wala pa ring balita sa palengke. Wala pa ring bumabalik na Minda. Pero sa gubat ng San Rafael, may bagong sigaw sa hangin, hindi na ungol ng halimaw, kundi tinig ng isang babaeng muling sinusubukang maalala kung paano maging mandirigma. At ang bata. Sa likod ng kanyang ngiti, may aninong gumagalaw sa mata. Ang tunay na panganib ay hindi pa nagsisimula. Madaling araw na, pero gising pa rin si Minda. Nakaupo siya sa gilid ng kama, yakap-yakap ang kabibet mutya na iniwan ni Mang Ibo. Tahimik ang paligid, pero sa loob niya, parang may bagyong hindi tumitigil. Mula nang dumating si Elsa, parang binuksan ang isang pinto ng nakaraan, mga alaala't sakit na pilit niyang nilimot. Noong bata pa siya, may gabi siyang hindi malilimutan. Gabi ng sunog. Gabi ng kirot. Gabi ng pagtataksil. Ang nanay niyang si Pilar, isang albularyong kinatatakutan sa buong baryo, ay may tabong lihim. Hindi lang siya maagamot, isa rin siyang tagapangalaga ng sagradong mutya. Pero sa ilalim ng kapangyarihan niya, may anak siyang hindi niya nasagip. Si Minda. Hindi dahil hindi niya kayang iligtas, kundi dahil pinili niyang protektahan ang mutya kaysa ang sarili niyang anak. Bakit hindi ako ang pinili mong iligtas, bulong ni Minda habang pinupunasan ang luha. Bakit iniwan mo akong mag-isa? Sa loob ng maraming taon, dala-dala niya ang sakit ng pagkakalimutan. Ang trauma ng sunog. Ang takot sa anino ng sarili niyang ina. At ngayon, habang hawak-hawak niya ang parehong mutya na minsang naging dahilan ng pagkawasak ng kanyang pamilya, pinipilit niyang sagutin ang tanong sa puso niya, kakayanin ko ba? Tahimik sa labas ng bahay, pero may kakaibang simoy ng hangin. Napansin ni Minda na biglang kumalam ang tiyan ng bata. Gutom ka? Tanong niya kay Elsa, pero hindi ito sumagot. Nakaupo lang ito sa sulok, nakatitig sa bintana, tila may nakikita sa dilim. May tao sa labas, bulong ni Elsa. Minda agad lumapit sa bintana. Walang anuman sa bakuran, pero ang mga manok. Biglang tumilaw. 1, 2, 3. Sunod-sunod. Parang may paparating. Kinuha niya ang tabak sa ilalim ng kanyang kama, dahan-dahang lumabas. Tahimik ang kanyang hakbang, pero mabigat ang hangin. Sa paligid ng bahay, may mga aninong kumikilos sa dilim. Hindi tao. Hindi hayop. Parang usok, pero may mga mata pula, kumikislap, nanlilisik. Biglang tumili si Elsa mula sa loob. Pagbalik ni Minda, nakita niya ang aninong sumusubok kunin ang bata, tila nalulusaw sa pader pero may braso, may mukha. Dali-daling sinugatan ni Minda ang hangin gamit ang tabak. Isang sigaw ng sakit ang sumambulat, at naglaho ang nilalang. Hinal na hinal si Minda, niyakap si Elsa. Hindi na kita iiwan, pangako. Ngunit sa isip niya, bumalik ang boses ni Mang Ibo, hindi lang siya ang target. Ikaw rin. Kinabukasan, walang katao-tao sa paligid. Tahimik ang mga bahay, sarado ang mga bintana, parang lahat ay natututo ng mag-ingat. Pero ang mga bulong, naririnig na nila. Sa gabi, may kumakaluskos sa bubong. May mga hayop na nawawala. At may mga taong hindi na nagigising. Isang hapon, bumisita si Mila. Bitbit ang tinapay at gatas. Minda, mahinang tawag niya sa gate. Alam kong may pinagdadaanan ka pero wag mo naman akong itaboy.
Binuksan ni Minda ang pinto pero hindi siya ngumiti. Pasensya na, Mila. Hindi ko na alam kung sino ang pwede kong pagkatiwalaan. Alam ko na ang totoo, sagot ni Mila, seryoso ang mata. Narinig ko ang ilang matatanda. Ikaw daw ang anak ni Pilar na nagtataglay ng mutya. Ikaw ang tagapagmana ng laban. Minda napatingin sa kaibigan. At anong pakiramdam mo tungkol doon? Takot. Pero hindi ko iiwan ang kaibigan ko. Kahit pa aswang ang kalaban mo. O kahit pa kalahati na ng mundo ang bumaliktad. Napayuko si Minda. Sa unang pagkakataon, may humaplos sa kanyang balikat na hindi may dalang pagdududa o panghuhusga. Kinagabihan, sinimulan na ni Minda ang pagsasanay na iniwan ng kanyang ina, ang mga orasyon, ang mga galaw ng tabak, at ang mga aral na inukit sa pader ng kanilang banyo. Ang tunay na lakas ay hindi sa sandata, kundi sa puso ng nagtatanggol. Pero habang siya'y natututo, ang mga panganib ay dumarami. Isang gabi, habang nag-ensayo siya ng orasyon, biglang naputol ang apoy ng gasera. Bumagsak ang temperatura. At sa kanyang salamin may refleksyong hindi kanya. Isang babaeng matanda, sunog ang kalahating mukha, may mga matang tila pusali ng galit at puot. Nakatingin ito sa kanya, hindi kumikilos. Hanggang sa bigla itong ngumisi. Hindi pa tapos ang apoy, bulong ng multo. Babalik ako, anak ng taksil. Sa takot, nabitiwan ni Minda ang tabak. Pero si Elsa, lumapit, tinapik ang kanyang kamay. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Nagulat si Minda sa lakas ng tinig ng bata. At doon niya napansin sa bawat gabi, parang si Elsa ang mas humihigpit sa realidad. Hindi na siya takot. Parang alam niyang may hinahabol sa kanila, at may hinahabol rin siya. Minda muling napaupo sa kama, pinunasan ang pawis. Dati, iniwasan niya ang kapalaran. Ngayon, pilit niya itong hinaharap, kahit hindi pa siya buo. Sa kanyang puso, may bakas pa rin ng hinanakit, takot, at pangungulila. Ngunit sa kanyang mga kamay, unti-unti nang bumabalik ang lakas na minsang nawala. At sa anino ng gabi, sa labas ng kanyang bahay may mga matang nagmamasid. Hindi pa ito ang wakas. Pero ito na ang simula ng giyera. Isang digma ang hindi lang laban sa aswang, kundi laban sa nakaraan, sa sariling puso, at sa multong hindi pa lubusang nawawala. Mula nang muling magpakita ang anino ng hukluban, tila mas lalo nang naging mabigat ang hangin sa San Rafael. Kahit hindi pa siya tuluyang humaharap, ramdam ng mga tao ang kanyang paglapit. Sa bawat pag-ihip ng hangin may bulong. Sa bawat aninong dumadaan may kilabot. Gabi-gabi may nawawalang manok, alagang aso, o batang biglang nagkakasakit ng walang dahilan. Ang simbahan, sarado na tuwing dilim. Ang kapitan, biglang lumipat ng bayan, walang paalam. At ang matandang si Aling Iska na laging nagdarasal sa kanto, natagpo ang wala ng buhay sa loob ng bahay, nakanganga, tila may isinubo pero wala ni mumo sa bibig. Minda, hindi na ito mga ordinaryong aswang, bulong ni Mila habang pinapainom ng salabat si Elsa. Parang may halimaw na mas malalim, mas matanda, mas galit. Tumango si Minda, bagamat hindi pa rin sigurado kung paano lalaban. Tinignan niya si Elsa na ngayon ay mas alerto, mas matapang, pero may lungkot pa rin sa mga mata. Tuwing gabi, parang may kinakausap siya sa hangin. Minsan tatahimik bigla, minsan biglang tatayot tititig sa labas. Hindi niya ito sinasaway, dahil sa kabila ng pagiging bata,
parang alam ni Elsa ang mga bagay na hindi kayang maunawaan ng matatanda. Isa sa mga gabing iyon, habang nag-ensayo sila ng orasyon at paghampas ng tabak sa puno sa likod ng bahay, biglang dumaan ang isang matinding hangin. Kasabay nito, lahat ng ilaw sa paligid, kahit ang dasera, biglang namatay. Ang paligid ay binalot ng malamig na dilim. May paparating sambit ni Elsa, mahina pero buo. Biglang may pumutok na ingay mula sa bubong. Sunod-sunod. Parang may mga kuko na kumakalmot. Minda agad lumapit sa hagdan, hawak ang tabak. Si Mila, tinakpan si Elsa at siniguradong ligtas ito sa loob. "Huwag kang lalabas," sigaw ni Mila. Minda, baka, hindi pa natatapos ang salita ni Mila, bumagsak mula sa bubong ang isang nilalang, payat, mahaba ang dila, kulay abo ang balat at may butas sa tiyan. Isang nilalang na halatang hindi pa buong anyo, isang alagad lang ng hukluban. Napalaban si Minda. Hindi pa man sanay sa bigat ng tabak, pinilit niyang gamitin ang mga itinuro ng kanyang ina, galaw ng pulso, orasyon sa ilalim ng hininga, at ang tiwala sa sariling puso. 3 beses niyang tinamaan ang nilalang bago ito tuluyang naglaho sa alikabok. Ngunit pagkatapos ng laban, hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Pagod siya, nanginginig, at sa kaloob-looban niya natatakot pa rin. "Hindi ako handa," bulong niya habang nakaupo sa may hagdan, dugo sa kanyang palad. "Mila, baka hindi ko kayanin to," umupo si Mila sa tabi niya. "Sino ba ang nagsabing kaya mo agad?" "Ako nga, nilalabanan ko pa rin ang takot ko sa dilim." "Pero Minda, kung hindi ikaw, sino pa?" Hindi sumagot si Minda. Pinatulo lang niya ang luha na kanina pa niyang pinipigil. Sa bawat galaw ng kanyang katawan, pakiramdam niya'y bit-bit pa rin niya ang bigat ng pagkabata, ang sakit ng pagkakalimutan, ng kawalan, ng pagiging ibang-iba sa lahat. At higit sa lahat ang tanong, paano kung hindi ako sapat? Kinabukasan, hindi na sila lumabas ng bahay. Pinalibutan na ito ni Minda ng anting-anting, dahon ng niyog, asin sa mga bintana. Tinuruan niya si Mila ng ilang simpleng dasal. Tinuruan niya si Elsa kung paano makinig sa mga boses ng paligid, at huwag basta sumagot sa mga tinig sa hangin. Pero kahit anong paghahanda nila, ramdam pa rin nila ang paninigas ng mundo. Tuwing 3:00 ng madaling araw, laging may awitin sa labas. Malungkot. Para bang tinig ng isang inang nawalan ng anak. "Minda," bulong ni Mila minsang madaling araw. "May nakita akong sulat sa pintuan. Walang tao, pero iniwan lang doon." Binasa nila ito. Aling Pilar ay isa sa mga tumalikod. "Ikaw ang huli. Isauli mo ang bata, at mamumuhay kang payapa." Gabi na. Hindi mo na mapipigil ang gulong gumugulong. Nilamon ng takot ang puso ni Minda. Kilala ng hukluban ang kanilang pangalan. Alam niyang buhay pa si Elsa. At mas lalong alam nito kung nasaan sila. "Walang ligtas na lugar," sabi niya. "Kahit saan kami magtago, susundan niya kami." "Bakit hindi na lang natin iwan si Elsa sa Paris o sa syudad?" tanong ni Mila, nang may panghihinayang. "Hindi dahil gusto kong iwanan siya, pero baka doon siya mas ligtas." "Hindi siya ligtas kahit saan," sagot ni Minda, mahinahon pero matatag. "Dahil siya ang hinahanap. At ako ang humaharang." Pagkaraan ng ilang araw, dumami pa ang mga kakaibang pangyayari. May isang gabi, nagising si Elsa na umiiyak, duguan ang mga palad. "Napanaginipan ko siya, nasa loob ko raw siya. Nasa loob ko ang itim." Minda niyakap ang bata.
Hindi mo siya. Hindi ka niya. Malakas ka, Elsa. Pero sa loob ng kanyang puso, unti-unti nang nabubuo ang pangamba. Paano kung totoo nga? Paano kung ang bata ay hindi na lang inosente? Paano kung siya mismo ay sisidlan na ng hukluban? At habang sinasabi niya ang mga salitang pampalakas ng loob, sa labas ng kanilang bahay may lumuluhang tinig na kumakanta sa ilalim ng buwan. Isang lumang lulabi, paulit-ulit. Sa dilim ka isinilang, sa dilim ka babalik ni. Ang hangin ay bumigat. Ang liwanag ng buwan ay tila namumula. At si Minda, alam niyang wala na silang urungan. Pero sa puso niyang durog at pagod, isang maliit na apoy pa rin ang nanatili, hindi pag-asa, kundi paninindigan. Hindi ko ito pinili. Pero hindi rin kita pababayaan. Hindi na umalis ng bahay si Minda, Mila, at Elsa simula ng gabi ng huling pananakot. Bawat sulok ng tahanan ay pinuno na ng proteksyon, asin sa bintana, bawang sa pintuan, at mutya sa gitna ng silid. Pero kahit ganun, hindi pa rin sila panatag. Dahil hindi lang mga halimaw ang lumalapit, pati mga alaala. Ilang araw na ring hindi nakakatulog si Minda. Sa bawat pagpikit niya, nauulit ang parehong panaginip, isang batang umiiyak sa ilalim ng lupa, tinatawag siya. Nakayapak, duguan ng palad, at may pilat sa dibdib, parehong pilat na meron si Elsa. Minda, tawag ni Mila isang hapon, habang inaayos ang dahon ng saging sa pintuan. May sasabihin ako sa'yo, pero sana wag kang magalit. Napalingon si Minda, ramdam ang kabigat ng boses ni Mila. Bakit? Ako ang nagsabi kay Mang Ibo kung nasaan ka. Tumigil ang mundo ni Minda. Anong ibig mong sabihin? Matagal na siyang naghahanap ng tagapangalaga ng mutya. Akala ko matagal ka ng handa, pero hindi ko inaasahan na ganito kalalim ang gulo. Sinabi ko lang kung nasaan ka kasi akala ko makakatulong siya. Hindi agad nakasagot si Minda. Parang may bumara sa lalamunan niya. Isang bahagi sa kanya ang gustong sumigaw. Pero isang bahagi rin ang nauunawaan. Dahil sa totoo lang kahit siya, hindi niya alam kung anong klaseng laban ang pinasok niya. Hindi kita sinisisi, bulong ni Minda pagkatapos ng ilang saglit. Pero sana tinanong mo muna ako. Mila yumuko, tahimik lang. Sa pagitan nila, biglang may pumasok na lamig sa silid. Napatigil silang dalawa. Si Elsa, sabay nilang sambit. Pag-akyat nila sa itaas, nakita nilang nakatayo si Elsa sa gitna ng kwarto, nakapikit, nanginginig. Sa kanyang paanan, may bilog na apoy. At sa kanyang kamay duguan ang kabibe. Hindi ko sinasadya, bulong ng bata. May kausap ako pero hindi ko siya kilala. Parang ako rin siya. Pero mas matanda. Mas galit. Biglang namatay ang apoy. Ang kabibe naputol sa gitna. At sa dingding ng kwarto, may nakasulat na mensahe, parang kinayod gamit ang kuko, isa ka sa kanila. Pinipigilan mo lang. Napaupo si Minda. Nanginginig ang katawan niya. Hindi dahil sa takot sa nilalang, kundi sa takot sa posibilidad. Paano kung totoo? Paano kung ang sinasabing pinagmulan ni Elsa ay siya mismo? Sa gitna ng kanyang isip, bumalik ang isang alaala na matagal na niyang kinalimutan. Isang gabing lasing siya sa sakit, mga taon na ang nakaraan. Gabi ng bagyo. Gabi ng panaginip na parang hindi panaginip. Isang boses ng babae, malamig at mahinhin, ibibigay ko sa iyo ang anak na hindi mo naranasan.
Ngunit sa takdang panahon, kailangang bayaran. Isang buwan matapos yon, may batang iniwan sa kanyang pintuan, walang kasama, walang pangalan. At tinawag niya itong Elsa, mula sa alaala ng kanyang nawawalang pamangkin. Akala niya milagro. Akala niya sagot sa panalangin. Pero paano kung hindi? Hindi ko na alam kung sino ako, iyak ni Elsa habang nakayakap sa kanya. Minsan gusto kong buksan ang pinto sa loob ng utak ko, pero takot ako sa makikita ko. Hindi mo kailangang buksan yon mag-isa, sagot ni Minda. Kahit ano ka pa anak kita. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi na sapat ang mga salita. Lumalalim na ang dilim. At sa bawat araw na lumilipas, parang mas nawawala si Elsa. Parang may humihila sa kanya mula sa loob. Kinagabihan, habang nakaupo sila ni Mila sa labas ng bahay, pinagmamasdan ang buwan, biglang nagtanong si Mila. Minda, kailan mo balak sabihin sa kanya ang totoo? Natatakot ako, sagot niya. Paano kung kapag nalaman niya, tuluyan siyang mawala sa tin? Paano kung kapag hindi mo sinabi, mas maagang mawala siya? Hindi na sila nagsalita pa. Nagpatuloy lang ang pag-ikot ng gabi, habang sa malayo, may mga aninong kumikilos sa mga puno. Mga mata sa dilim. Parang may naghahanda. Kinabukasan, nagising si Minda sa isang matinding ungol mula sa likod bahay. Tumakbo siya palabas, at nakita niyang patay na ang alaga nilang aso. Wala nang mata. May mga simbolong nakaukit sa lupa. Sa gitna ng mga ito, may nilalamig na sulat, alam na ng hukluban ang lahat. At ikaw, tagapagmana, may itinago. Kaya ngayon, babawiin namin ang kayamanan, sa loob ng dugo, sa loob ng utak, sa loob ng puso. Minda na pahawak sa dibdib. Para siyang naubusan ng hininga. Biglang nagdilim ang paningin niya. At nang siya'y magising, wala na si Elsa sa bahay. Naglaho. Walang bakas. Walang tunog. Wala ni anino. Sa ilalim ng kanyang unan, may natirang piraso ng mutya, basag, itim, at may nakasulat, tapos na ang paghihintay. At sa di kalayuan sa gitna ng kakahuyan, isang batang tinig ang humahagulgol. Hindi ko na alam kung sino ako, at mula sa lilim ng punong matanda, isang matandang babaeng sunog ang mukha ay ngumiti. Buo na ang piraso. Buo na ang dugo. At ang katawan ay handa na. Ang tagapagmana ay hindi tagapagtanggol. Siya ang pintuan. Nagmamadaling tumakbo si Minda sa kakahuyan, halos hindi na niya maramdaman ang sarili niyang paa sa damuhan. Humihikbi ang dibdib niya, hindi dahil sa pagod, kundi sa takot, takot na huli na ang lahat. Elsa, sigaw niya, paulit-ulit, habang pilit hinahanap ang boses ng batang nawawala. Ang sigaw ni Elsa kanina, ang tunog ng paghikbi, parang sinadyang iparinig sa kanya, parang paanyaya o paalam. Nang marating niya ang gilid ng matandang punong balete, tumigil siya. Tumahimik ang paligid. Wala na ang mga kuliglig. Wala na ang hangin. Wala na ang mundo. Sa gitna ng ugat ng punong balete, naroon si Elsa, nakatayo, walang ekspresyon, at sa harap niya ang hukluban. Isang matandang babae na balot ng anino. Sunog ang kalahating mukha, may balot na itim na belo, at ang mga mata ay parang ilog ng galit. Sa bawat kibot ng labi nito, lumalabas ang boses na hindi parang sa tao. Malamig, matalim at puno ng pangungutya. Dumating ka rin, anak ng taksil. Hawak ni Minda ang tabak, nanginginig ang kamay, ngunit hindi pa niya ito itinaas.
Sa halip, tinignan niya si Elsa, umaasang may makitang bahid ng dating pagkatao. Elsa anak. Umuwi na tayo, bulong niya halos hindi marinig. Wala na akong uwian, sagot ng bata, boses na tila hindi kanya. Ikaw ang nagsinungaling. Ako ang anak na isinuko para sa kapayapaan mo. Hindi totoo yan, iyak ni Minda. Hindi kita isinuko. Inalagaan kita. Minahal kita. Ngunit mumiti ang hukluban. Minahal, pero hindi mo kailanman tinanggap kung sino siya. Ginawa mong project ang kanyang katauhan, hindi mo siya pinaniwalaan. Ngayong buo na siya, hindi mo na siya maaabot. Biglang umikot ang hangin. Nagliyab ang lupa sa paligid nila, at ang ugat ng punong balete ay gumalaw. Para silang nasa loob ng isang nabubuhay na nilalang. Niyakap ni Minda ang tabak. Hindi na oras ng paliwanag. Hindi na oras ng tanong. Kung gusto mo siyang kunin, sabi niya, tumitig sa hukluban, dadaan ka muna sakin. Tumingin si Elsa sa kanya, may bahagyang panginginig sa labi. Huwag kang lalaban, Minda. Baka ikaw pa ang mawala. Mas pipiliin kong mawala kaysa hayaang kainin ka ng dilim. Biglang sumugod ang hukluban. Bumukas ang kanyang kamay, at mula sa anino'y lumabas ang mahabang latigo ng usok. Hinampas nito si Minda, ngunit naipangharang niya ang tabak. Kumislap ang mutya sa hawakan ng sandata, bughaw na liwanag na tumulak sa dilim. Umalinggaw ang sigaw ng hukluban, matinis, halos punitin ang hangin. Isang beses. 2 beses. Paulit-ulit na salpukan ng liwanag at dilim ng tabak at anino. Sa bawat hampas, unti-unting nadudurog ang katawan ni Minda, hindi lang sa pagod, kundi sa sakit ng bawat salitang binibitawan ng nilalang. Ikaw ang dahilan kung bakit siya wasak, sigaw ng hukluban. Ikaw ang nagsarado ng pintuan. Ako lang ang tumanggap sa kanya. Hindi totoo yan, sigaw ni Minda sabay saksak ng tabak sa lupa. Umalab ang liwanag. Tumigil ang anino sa paggalaw. Ngunit sa gitna ng usok lumapit si Elsa. Kung lalaban ka pa, may paraan pa, bulong niya. Elsa anak, hindi ka dapat nandito. Hindi ikaw ang kalaban. Pero umiti ang bata, luha ang bumagsak sa kanyang pisngi. Hindi rin ako buo kung wala ka. Pero may kailangang gawin. At sa harap ni Minda, tumayo si Elsa sa pagitan nila ng hukluban. Hawak niya ang kalahating mutya, ngayon ay sumisigaw sa liwanag. Kung ako ang pintuan, ako rin ang tagasara. Elsa, hindi, sigaw ni Minda. Huwag mong gawin to. Ngunit huli na. Sa isang kisap mata, pinagdikit ni Elsa ang 2 piraso ng mutya, ang isa mula kay Minda, ang isa mula sa hukluban. Sa sandaling iyon, pumutok ang liwanag. Isang sigaw, isang tunog ng basag, at isang katahimikang hindi maipaliwanag. Nang magmulat si Minda, natumba siya sa damuhan. Tahimik ang paligid. Bumalik na ang tunog ng kuliglig. Umiihip na ang hangin. At ang balete ay isa na lang tuyong puno. Sa tabi niya, naroon ang tabak, basag. At ang kabibe, wala na. Elsa, mahinang sambit niya habang lumilingon. At doon, nakita niya ang bata, nakaupo sa ugat ng puno. Mahina, maputla, ngunit buhay. Ginamit ko ang liwanag mo at dilim niya, sabi ni Elsa. Pinagsama ko para mawala ang ugnayan nila. Pero may kapalit. Ano ng kapalit? Takot na tanong ni Minda. Hindi na ako maaaring manatili dito.
Hindi. Elsa, wag mo akong iwan, bumiti ang bata, may kapayapaan sa mga mata. Hindi kita iniwan. Pinili ko lang ang tamang daan. Saka mo pa rin ako makikita sa panaginip. Sa hangin. Sa liwanag ng mutya. At sa huling sandali, habang sinisinaga ng araw ang kanyang mukha, unti-unti siyang naglaho. Walang kirot. Walang sigaw. Para lang siyang usok na iniakyat sa langit. Minda, mag-isa sa gitna ng gubat, yakap ang basag na tabak. Tahimik siyang umiyak, hindi dahil natalo, kundi dahil may bahagi ng puso niyang muling nawalan. At sa huling gabi bago siya bumalik sa baryo, isang bulong ang narinig niya sa hangin. Hindi mo ako sinuko. Tinuro mo lang sa akin kung paano pumili. Sa dilim ng gabi, habang nakaupo sa gilid ng kanyang lumang bahay, isinulat niya sa pader, ang pag-ibig, sa dilim man isinilang hindi kailanman nawawala. Nagiging ilaw lang ng iba. Makalipas ang 3 araw, tahimik na muling nagbukas ang palengke ng San Rafael. Ang mga tao, unti-unting naglabasan. Wala nang aswang sa bubong, wala nang aninong umaaligid sa dilim, pero ramdam pa rin ang bigat ng nagdaang gabi, parang ulap na hindi pa tuluyang umaalis. Si Minda, nakatayo sa tapat ng kanyang pwesto sa palengke. Wala siyang panindang gulay o prutas. Wala siyang hawak na tabak. Pero ang kanyang mga kamay, bagamat may pilat at pagod, ay nananatiling bukas. Naghihintay. Umaasa. Babalik ka rin kahit sa panaginip lang, bulong niya sa sarili, habang tinatanaw ang langit. Si Mila, palaging nasa tabi niya ngayon. Kahit pa hindi palaging nagsasalita, sapat na ang kanyang presensya. Sa mata ng iba, malamang ay mga ordinaryong tindera lang sila. Pero para sa mga nakakaalam, sila ang 2 babaeng hinarap ang dilim ng walang hinihinging kapalit. Kamusta ka? Tanong ni Mila minsan, habang nagkakape sila sa gilid ng pwesto. Hindi ko alam, sagot ni Minda. Parang may parte sa akin na wala na, pero may bagong bahagi ring nabuo. Tahimik silang pareho. Ang klase ng katahimikang hindi nakakailang, bagkus, puno ng pag-unawa. Pagkatapos ng gabing iyon sa balete, hindi na muling nagpakita ang hukluban. Ang mga hayop ay hindi na naglalaho. Ang gabi ay naging ordinaryo ulit. Pero ang mutya, nabasag ito sa gitna, at kahit na pinilit pa nilang buuin, wala na ang liwanag nito. Para bang natapos na ang misyon nito. At si Elsa. Tuwing madaling araw, minsang maririnig ni Minda ang tunog ng isang batang tawa sa loob ng hangin. Minsan sa bintana, may aninong animoy batang nakaupo. Pero hindi na siya natatakot. Dahil alam niyang hindi ito multo. Hindi ito pananakot. Isa lang itong alaala ng isang pag-ibig na totoo, kahit panandalian lang. Sa isang linggo, dumating ang isang liham mula sa malayong bayan. Sulat kamay. Walang lagda. Ang liwanag na itinanim mo ay tumubo sa akin. Hindi mo man ako tunay na ina, minulat mo ako sa daigdig na puno ng pagpili. At pinili kong maging liwanag para sa iba. Hindi ako nawala. Naging bahagi lang ako ng mundong mas malawak. Huwag kang malungkot, Minda. Ang puso mong may sugat, yan ang naging pintuan ng pag-asa. Napaluha si Minda habang binabasa ito. Hindi niya alam kung totoo o guni-guni lang. Pero para sa kanya, sapat na. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga gulay sa kanyang mesa, lumapit ang isang batang babae. Mga 6 na taong gulang.
Nakasuot ng pulang bestida, may bitbit na lumang kabibe. Tahimik lang itong tumayo sa harap niya. "Akin po ba to?" tanong ng bata, sabay abot ng kabibe. Kinuha ni Minda yon, at sa sandaling mahawakan niya, may dumaloy na init sa palad niya. Hindi apoy kundi alon. Mabilis. Mahinahon. Buhay. "Taga saan ka?" tanong niya. "Hindi ko po alam," sagot ng bata. "Pagmulat ko po, basta naroon na to sa kamay ko. Tapos parang naramdaman ko lang na dito ko kailangang pumunta." Ngumiti si Minda, bagamat may luha sa mata. "Gusto mo bang magtinda ng gulay?" Tumango ang bata, sabay ngiti. At sa araw na yon, nagsimula ulit si Minda. Hindi para kalimutan ang nakaraan, kundi para ituloy ang pangakong hindi natapos, ang protektahan ang liwanag, kahit saan man ito sumulpot. Minsan, sa gabi, dumadaan pa rin siya sa ilalim ng punong balete. Wala nang hukluban. Wala na ring aninong mapanganib. Pero doon niya naiiwan ang mga dasal na hindi kailanman nawala sa kanyang puso. "Salamat," sabi niya minsan, habang nilalagay ang isang puting bulaklak sa ugat ng puno. "Salamat sa liwanag mong hindi ako iniwan kahit kailan." Dahil minsan, ang pinakamatinding laban ay hindi laban sa halimaw kundi laban sa takot na hindi tayo sapat. At sa sandaling lumampas tayo doon natin mararamdaman ang totoong kapangyarihan, ang magmahal kahit masaktan. Ang maniwala kahit hindi sigurado. At ang manatili kahit pwede namang tumakbo. Sa San Rafael, muling naging tahimik ang gabi. Muling nagtuloy ang takbo ng mundo. Pero para kay Minda, hindi na siya ang dating tindera lang. Siya na ngayon ang tagapangalaga ng alaala, ng mutya, at ng mga kwentong bumubuhay sa dilim. At habang nagsasara siya ng pwesto sa palengke isang hapon, nakita niya sa langit ang isang manipis na sinag ng buwan. Sa tabi nito, parang may anyong bata na tumatawa. Tumawa rin siya. Mahina. Taos. Buo. Pag-ibig ang liwanag na hindi kailanman nauubos, kahit dumaan sa pinakamadilim na gabi. Dahil sa dulo ng lahat, ang tanong lang naman ay, pipiliin mo bang maniwala? Kahit wala nang natira kundi pag-asa.